Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa isa naming episode ng Usapang Totoo. Ako nga pala si Lady at ngayong araw, isa na naming mabigat pero napakahalagang usapin ang pag-uusapan natin ngayon. Yes, tama si Lady. Andito na naman kami para magbigay linaw, magbahagi ng kwento at syempre magpukaw ng kaunting pag-unawa. Ang topic natin today, diskriminasyon sa LGBTQ+. Isang realidad na hanggang ngayon marami pa rin hindi nauunawaan. Para mas maging makabuluhan ang usapan natin, kasama natin ang dalawang guests. Una, isang mental health expert na handang magbigay ng professional na pananaw. Hi, Micaela! Hi, Lady. Hi, Nathaniel. And hello sa lahat ng nakikinig. Salamat sa pag-imbita. Excited akong makatulong sa pag-breakdown ng emotional mental impact ng diskriminasyon. At kasama rin natin ang isang special na guest, someone who only not lived through discrimination but also advocates for LGBTQ+ rights ngayon. Please welcome Daryl. Hi Lady. Hi everyone. Medyo kinakabahan pero mas nangingibabaw yung saya because this a conversation matters. Maraming salamat sa pagbuo ng space na ganito. Okay, simulan muna natin sa pinaka-basic. Micaela, paano nga ba natin malinaw na maipapaliwanag kung ano talaga ang diskriminasyon? Simple lang. Discrimination is unfair treatment. Kapag may tao or grupo na tinatato ng mas mababa, mas masama, o hindi pantay dahil lang sa identity nila, kasarian, sexual orientation, relihiyon, anything, that's discrimination. And sa LGBTQ+ community, sobrang rampant pa rin ito sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, pati sa social media. At doon pumasok ang bigat. Kasi hindi lang siya hurtful words. May epekto din siya sa mental health, sa self-esteem, at sense of safety. Yes, exactly. Yung paulit-ulit na microaggressions, jokes, pang-iinsulto, it builds trauma. Nagiging anxiety, depression, at minsan nahihirapan silang magtiwala o maging open sa identity nila. Daryl, you mentioned earlier na naranasan mo personally ang discrimination. Comfortable ka ba mag-share kahit konti? Oo naman. Actually, growing up, hindi ko agad naintindihan na diskriminasyon na pala ng mga pabiro ng mga tao. Grabe yun, parang maliit na bagay sa iba, pero ramdam na ramdam sa iyo. Oo. And when I finally came out sa family ko, mixed reaction, may mga tanggap, may hindi, may nagsabi sa akin ng sayang ka kung babae ka na lang, and that stuck with me. Pero eventually, doon ko na na-realize na kailangan kong tumayo, hindi lang para sa sarili ko, pero para sa community, kaya ako naging advocacy. Strong ka, Daryl. Hindi madali yun. Micaela, based sa story ni Daryl, paano nakakaapekto ang ganitong klaseng experience sa mental health? Malaki. Maraming LGBTQ+ youth ang lumalaking feeling unsafe, unwanted, or invalid. Mahirap lumaking wala kang sense of belonging. At kapag lagi kang minamali, the brain internalize that nagiging self-doubt, fear of expressing one's identity, at minsan, avoidance of social situation. Parang invisible wounds, no? Yes, you can see it, pero mabigat. And emotional scars, minsan, mas matagal pa mawala kaysa sa physical wounds. Tama yan. Ako mismo dumaan sa phase na sobrang insecure ko, pero nung nakahanap ako ng safe community, unting-unting nagbabago. Daryl, bilang advocate, ano yung mga nakikita mong pinaka-importanteng solusyon para mabawasan ang diskriminasyon? Unang conversation, like this. Hindi mo uubos ang hate agad-agad, pero kada usap mo, nagbubukas ng mata, isang hakbang yan.
Pangalawang, edukasyon. Sana may proper gender sensitivity programs sa schools. Pangatlo, safe space kahit may family or friend na group lang, malaking bagay na may lugar na kung saan hindi ka huhusgahan. Minsan talaga, simpleng pagkilala lang sa pagkatao ng isang tao nakakapag-save ng buhay. Yes, and lastly, empathy. Hindi mo kailangan maging bahagi ng community para ipagtanggol ang tama. Okay, Mikaela, any listeners want to help but don't know how? Ano ang practical tips para maging mabuting ally? So, una ay makinig. First step sa lahat ng relationship. Pangalawa, huwag gawing biro ang identity ng iba. Even harmless jokes hurts. Pangatlo ay correct others respectfully. Pag may homophobic remarks, call it out calmly. Pang-apat ay use inclusive language. Simple changes make people feel seen. At panghuli, supportive policies that protect LGBT+ rights. Ganda, practical at doable. Ang dami nating natutunan ngayon, Daryl. At Daryl, salamat talaga sa tapang mo sa pag-share. Thank you din. Sana may isang taong makarinig nito na mararamdaman na hindi sila mag-isa. For everyone struggling, tandaan, your identity is valid, your feelings are valid, and you deserve respect. Tama. At dito din nagtatapos ang episode natin. Sana dalan nyo ang mensaheng hindi lang ito pag-usapan. Pang-araw-araw itong laban para sa respeto at pag-unawa. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng Usapang Totoo. Stay kind, stay open. This is Lady signing off. Ingat kayo everyone!